Dear Lady Love TV. Billionaire's Night with his ex. Tunghayan na po natin ang ikawalong bahagi. Sa bawat pintig ng puso ni Vic ay ramdam niya ang kirot. Na makita niya si Sinay ay para siyang binaril sa dibdib. Sumuot sa kasulok-sulukang himayamay ng laman niya, ang sakit na sumambalot sa kanya. Paano ba niya nagawang hayaan na lang na lumayo si Sinay? Kahit pa ang sinasabi ng dating katipan na gusto nitong lumayo talaga sa lugar nila at kahit ipinangalandakan na may nagustuhan na itong iba, dapat ay sinubukan man lamang niyang linawin ang lahat. Dahil inaamin ni Vic, may bahagi ng pagkatao niya ang duda sa mga sinasabi ni Sinay. Pero hinayaan niyang pangunahan siya ng galit sa kaalamang ipinagpalit siya ng dalaga sa iba. Aminin mo, may bahagi rin ng pagkatao mo ang nakahinga ng maluwag. Pakiramdam ni Vic ay naipit siya sa naguuntugang bato sa kanyang ina at kay Sinay. Nakailangan niyang mamili kung sino sa dalawa ang sasaktan at kung sino ang paluluguran. Gusto niyang piliin si Sinay pero hindi rin niya lubos na maisip kung paano tatalikuran ng kanyang ina. Nang biglang mawala si Sinay ay nawala na sa kamay ni Vic ang pagpapasya. Nang wala na ang dating katipan ay sa kanya natuklasan kung gaano pala kalungkot ang mawalan ng babaeng minamahal. Noon niya napagtanto na may nagawa pa dapat siya kung hindi siya nagpakaduwag. Iniwan niya ako at ipinagpalit sa iba. Nadagdagan ang galit sa dibdib ni Vic. Pero dinaig iyon ang hula niya na pinili na lang umalis si Sinay dahil nahihirapan na ito sa sitwasyon nila. Kung sa simula pa lamang ay nanindigan na siya, ipinaglaban niya ang dalaga, ay malamang na hindi na uwi sa paghihiwalay ang ugnayan nila. Ngayon ay huli na ang lahat. Tinatanaw niya ang paglayo ni Sinay. Sa bawat hakbang nito ay parang nawawakwak ang sakit ng kanyang dibdib. Nagpakaduwag siya kaya iyon ang naging kapalit. Pero ano pa ba ang magagawa niya kundi tanggapin ang kanyang kapalaran? Isang sulya pa sa babaeng naging laman ng puso niya. Ang ginawa ni Vic pagkatapos ibinalingan na siya ni Tere na mabuti naman at hindi yata napansin ang tinatanaw niya. Noon pa lang ay naglaro na sa diwa ni Vic ang mahaba at malamang ay madilim na hinaharap na susuungin niya. Isang buhay na wala si Sinay. Isa yung kapalaran na hindi niya gugustuhing maranasan ng mga malapit sa kanya. Hindi siya nakatiis. Napatakbo siya. Akala niya ay hindi na niya aabutan si Sinay. Hindi kasi niya agad nakita ang dalaga dahil nakaliko na ito sa kabilang eskinita. Nang matanaw niya ito ay binilisan pa niya ang pagtakbo hanggang sa mahawakan ito sa braso. Sinay, hindi niya dapat gawin pero hindi napigilan ni Vic. Nayakap niya ito ng mahigpit. Huwag Vic, hindi ito tama. May asawa ka na. Kumawala si Sinay sa yakap niya. Bakit mo ako pinagpalit sa iba, Sinay? Hinawakan niya sa magkabilang balikat ang babae para iharap sa kanya. Umiwas ang tingin si Sinay. Sinabi ko na ang dahilan sa sulat na aking ipinabigay, hindi ba? May naramdamang pagdududa si Vic. Kilala niya si Sinay. Nauutal ito at hindi makatingin ng tuwid sa mga mata niya kapag hindi totoo ang sinasabi. Nagsisinungaling ka ba? Huwag mo nang itanong, Vic. Wala rin namang babaguhin sa pangkasalukuyan ang ginawa ko. Maging masaya ka na sana sa bago mong buhay. Pagkatapos magsalita ay inalis ni Sinay ang kamay na nakahawak sa balikat nito. Saka tumalikod at mabilis niya ang iniwan. Gustong-gustong habulin ni Vic ang dating minamahal. Pero pinigilan siya ng mga sinabi nito. Tama, wala nang babaguhin sa pangkasalukuyan ang nalaman niyang pagkukunwari ng dating katipan ng iba na itong mahal. Dahil nakatali na siya kay Tere at sagrado ang kasal para sa kanya. Ang bigat ng pakiramdam ni Shana. Kulang na lang ay makita niyang asawa ni Vic si Clara at magiging magkapareho ng kapalaran nila ni Sinay. May mga leksyon na hatid sa atin ang ating karanasan. Ngunit may mga pagkakataon na maaari rin tayong matuto sa karanasan ng iba. Boses ni Sinay ang narinig ni Shana sa kanyang isipan. Pwede siyang matuto sa karanasan ng babae. Sa nangyari dito, iyon ay kung ayaw niyang magkapareho ang sapitin nila. Ang nais ko lang ngayon ay ang maiparating kay Vic ang aking paghingi ng paumanhin at maiparating sa kanyang katotohanang mula noon hanggang ngayon wala akong lalaking minahal kundi siya lang. Mahal ka rin niya. Hindi na nagulat si Shana na magsalita si Vic. Hindi siya tumigil na mahalin ka
Dagdag pa ng lalaki. May naramdaman si Shana na malalim na emosyon. Ang reaksyon ni Sinay sa sinabi ni Vic. Matapos ang ilang sandali ay nawala ang presensya ng babae. Si Vic naman ay ipinilig ang ulo at nahimasmasa na rin ang husto. Ang lungkot na nangyari sa kanila. At siguro may dapat tayong matutuhan. Ganon din ang eksaktong iniisip ni Shana. Sasabihin dapat niya iyon sa lalaki pero bago niya magawa, ay, Diyos ko, anong gagawin natin? Malakas na pagbulalas ang tumago sa diwa ni Shana. Shana! Shana! May tumawag sa pangalan niya. May iba pa siyang mga boses na naririnig. Maingay ang paligid na para bang may kaguluhan. Ang pakiramdam ni Shana ay kagaya ng isa sa malalim na panaginip. Iyong kahit may tumatagos na mga tunog sa diwa ay hindi siya magising-gising. Sunod-sunod ang malakas sa pagtapik sa pisngi niya, pati na rin pagyugyog sa kanyang mga balikat. Bangkay na lang siguro ang hindi makakaramdam sa ginagawang iyon sa kanya. Napadilat si Shana at nalito sa eksenang nakita. Nasa komedor siya ng lumang bahay ng pamilya Perez at may mga taong nakapaligid sa kanya. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ng mga tao habang nakatingin sa kanya. Bigla niyang naalala na ang mga ito ang sumama sa kanya na mag-spirit questing para makausap ang kaluluwa ni Sinay. So, nag-spirit questing kami. Part lang ba ng ginawa namin ng mga nangyari? Napatingin si Shana sa grandfather clock na nasa isang tabi at napakunot noo. Bakit ganon? Parang ang haba ng mga oras na dumaan. Parang maraming araw ang lumipas mula nang dumating sila sa bahay na iyon at simulan ang pagtawag sa kaluluwa ni Sinay. Pero ang orasan ay hindi nagbabago. Paano nangyari yon? Biglang may naalala si Shana. Galing iyon sa isang seminar na pinuntahan niya dati nung active member pa siya ng spirit questing group. Kasama niya noon ang mga kagrupo. Isang bihasa sa mga bagay na may kinalaman sa metaphysics at paranormal. Ang resource person / speaker nila. Nagplay sa isip ni Shana ang sinabi ng speaker. Time in the spirit realm does not exist. In the spirit world, time becomes soft and flexible. It stretches and shrinks like a rubber band, expanding consciousness to encompass whatever knowledge or experience one seeks. Time can contract and centuries can condense into seconds. For example, a person can linger in the past for what seems like hours, days, even weeks, months, or years. But when he does, he would discover that so little time had gone by in the physical world, because in that realm, existence is the only reality and time has no meaning. Natandaan iyon ni Shana dahil hindi niya masyadong maintindihan ang konsepto noong una na marinig iyon. Nagkaroon lang siya ng ideya dahil sa mga naging karanasan ni Sylvia. Nung nag-spirit questing sila sa Manila Film Center, ang sabi ni Sylvia, nakita nito ang mabilisang pagtatayo ng building mula sa paglalatag ng mga pundasyon hanggang sa sandaling pagguho ng palapag na hindi pa tuyo ang semento. Doon nga ay nalibing ng buhay ang mga trabahador na sumanib kay Sylvia, pati na ang ibang kasamahan nito. Napaisailalim sa trance si Sylvia sa loob ng 45 minutes, pero ang itinakbo ng karanasan nito ay sakop ng ilang araw o baka nga ilang linggo pa. Ganun din ba ang nangyari sa kanya ngayon? Paglingon ni Shana ay nagulat siya nang makita ang kanyang katabi na hawak kamay pa niya. Si Vic, kagaya niya, mukhang nalilito rin ang lalaki. Naku, mabuti naman at natauhan na kayo pareho. Si Ate Sonia nagsalita. Parang alalang-alala. Nag-trance kayong dalawa. Parang ang lalim. Dagdag ng isa pang miyembro ng grupong sumali sa spirit questing. Hindi na nga namin alam ang gagawin dahil ngayon lang kami nakaranas ng ganyan. Pinipilit namin kayong gisingin pero walang nangyari. Si Ella nga, sinulya pa nito ang isa sa grupo. Gusto na niyang tumakbo papunta sa simbahan para sunduin si Father. Baka raw naposes na kayo. Hindi nga ba? Naitanong ni Shana sa sarili. Pero ang intindi niya sa possession na iyong pumapasok sa katawan ng isang tao ang isang kaluluwa o anumang entity ang sapilitan. Ang sabi rin ng mga tao na nakaranas ng ganoon ay nawawalan daw sila ng kakayahan na magpasya para sa mga sarili nila. Yung kahit gustong-gusto na ng mga ito na paalisin ang nanghihimasok sa kanilang katawan ay hindi nila magawa. Hindi iyon nararamdaman kanina ni Shana. Ibig sabihin, hindi possession na nangyari sa kanila ni Vic. Buksan mo ang iyong kamalayan. Iyon ang sinabi ni Sinay at may pakiramdam si Shana na nasa kanya pa rin ang desisyon kung gagawin niya iyon o hindi. Ni minsan ay hindi rin niya naisip na hindi niya pwedeng patigilin ang pangyayari. Hindi niya iyon ginawa dahil interesado siyang malaman
kung ano ang tatakbuhin ng kwento. Para lang nanonood ng sine si Shana. Well, mas tamang sabihin na hindi lang nanonood. Siya mismo ang gumaganap sa papel ng mga ito sa tauhan ng kwento. Ramdam na ramdam niya ang papel na ginagampanan dahil halos ganoon ang pinagdaanan niya. Ganon din kasi kasaklap ang love story nila ni Vic. Modernized version nga lang ang sa kanila. Ewan kung sabay nilang na-realize iyon ni Vic. Sabay kasi silang nababaling sa isa't isa. Makikita sa mga mata ng ex-boyfriend niya na nalilito ito, pero parang may narating din na konklusyon. Ayos lang ba kayong dalawa? Naku, bakit ba kasi pumapayag-payag pa ako na gawin mo yan? Sabi ni Ate Sonia. At nagpilit pang sumama tong si Vic. Nagdagdag pa ng caretaker. Nagpilit, binalingan ni Shana si Vic. Baka kasi kung ano ang mangyari sa'yo. Sagot nito saka parang nataranta kaya dinugtungan ang sinabi. I mean, I just wanted to know what it's all about. Shana, ano ba ang nangyari? Tanong ni Ella. Ang kasama nila nasusundo na sana pati ng pari. May nakita akong tagpo at eksena. Ang naging buhay ng kaluluwang nakausap ko. Pero hindi naman siya bayolente o sisa ng isa pa nilang kasama. Hindi kanya pinoses? Umiling si Shana. Hindi ko sasabihin na possession yung nangyari. May naramdaman akong connection sa kanya. Sa ilalim nun, ako mismo gumanap sa papel niya para maipaalam niya sa akin ang dahilan kung bakit hindi siya matahimik. Dahil sa kwento ng buhay ni Lola Sinay, nabuksan ang isip ko sa ilang bagay tungkol sa sarili kong buhay. Tiningnan niya si Vic. Gusto niyang malaman ang reaksyon nito sa kanyang sinabi. Sa pagbabalik niya sa sarili ay nasiguro ni Shana ang isang bagay. Mahal pa rin niya si Vic. Nagalit siya sa ex-boyfriend, oo. Pinilit din niyang kalimutan na ito. May punto pa nga na naniwala siyang nagawa niya na iyon na nakamove on na siya. Pero mali pala si Shana. Dahil kung hindi niya namahal si Vic, ano iyong hindi niya halos makayanang damdamin na pumupuno sa kanyang dibdib? Bakit parang hindi magawang alisin ni Shana ang tingin kay Vic? Bakit gusto niyang mag-iiyak sa ideyang pwedeng-pwede nang umalis na lang ang lalaki sa bahay na iyon at niwala siyang kahit katiting na karapatan na pigilan ito? Bakit hindi niya ma-imagine na tatakbo ang buhay niya? Tatanda siya na wala si Vic sa kanyang tabi. Ano ang nadiskubre mo tungkol sa mga kaluluwang nandito? Kung hindi pa nagsalita ang isa nilang kasama, ay hindi na matitigil ang pagtititiganin na Shana at Vic. Halata rin namang hindi maalis-alis ng lalaki ang mata sa kanya. Iyon na nagpatibok ng sobrang bilis sa puso ni Shana. Iyong pagtitig sa kanya ng ex-boyfriend. Na para bang may malalim na emosyon siyang nasisilip sa mga mata nito. Emosyon ba yun na kagaya ng nararamdaman niya? Sana. Shana, kinalabit na siya ni Ate Sonia. Hindi maganda ang naging love story nila ng lalaking tumira dito. Hindi siya rito tumira. Ba't nandito yung kaluluwa niya? Dahil napatingin si Shana kay Vic, alam dapat nito ang sagot. Dahil madalas siyang nagpupunta rito. Ang dahilan ay ang trabaho niya bilang tagalilok ng mga imahe ng santo na gustong-gusto ng nanay ni Don Vic. Pero palihim sila nagkikita. May mga pagkakataon din na palihim na napupunta rito si Lola Sinay para subaybayan ang kilos ni Don Vic. Naghiwalay sila sa bandang huli kahit na mahal nila ang isa't isa. Dahil hindi maganda ang naging ending ng love story nila, kaya siguro nandito pa ang kaluluwa. Sabi ni Ella. Tumubid na ba siya sa liwanag? Tanong pa nito. Parang hindi pa. Hindi umabot sa puntong iyon ng pangyayari. Hindi sila nagkausap uli ng kaluluwa ni Sinay pagkatapos malaman ni Shana ang kwento nito at ni Vic. Pero umaasa ako na magagawa niya yon. Dagdag niya. Sige, susunod na lang ulit natin siya subukang kausapin. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Sabat ng isa sa kanila. Tumango si Shana. Napagod nga siya ng husto, sa totoo lang. Kagaya niya yung naglakbay ng malayo pero mas isip niya ang pagod kaysa sa katawan niya. Nang makaalis na ang mga kasama nila, ay nagsabi rin si Ate Sonia na may aasikasuhin pa. Naiwan si Shana sa patio, nakatingin lang sa kawalan. Nang may maramdaman siyang mga brasong pumaikot sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ay sigurado siyang hindi naglalakbay lang uli ang kamalayan niya. Nangyayari talaga yun sa kanya. Napaigtad siya, handang manapak, pero hindi niya nagawa nang balutin siya ng pamilyar na damdaming nabubuhay talaga sa kanya kapag niyayakap siya ng dating minahal. Ganoon si Vic. Si Vic ang nasa likuran niya, nakayakap sa kanya. Hindi dapat hayaan ni Shana na mangyari yon.
dahil wala naman silang relasyon. Pero hindi rin niya gustong matapos na ang sandaling iyon. Sinasabi ng puso niya kung gaano kahalaga sa kanya ang sandaling iyon, kung paanong pinupuno ng masarap na pakiramdam ang pagkatao niya ng mainit na yakap ng lalaki, kagaya ng dati. Pag-ibig na hindi ipinaglaban. Yun ang tema ng buhay ng pag-ibig ni Sinay at Vic, na nauwi sa habang buhay na panghihinayang. Umabot pa nga sa kabilang buhay ang panghihinayang na yon. Hindi kaya magiging kaluluwang ligaw rin siya dahil sa nangyari sa kanila ni Vic? Buhay ka pa kaya pag may magagawa ka pa? Parang may nabubulong na yon kay Shana. Tama naman, habang may buhay may pag-asa. Pero anong pwede niyang gawin? Simulan mo sa hindi pagpalag ng bonggang-bongga sa ginagawa ni Vic. Lalo pa at bet mo rin naman yan. Sa pagkakataong iyon ay sigurado si Shana na sa sarili niya nanggaling ang mga salita ngayon. Huwag ng pabebe. Hindi na siya nagpakeme. Pero hindi rin niya kayang basta na lamang humarap sa lalaki at makipagyakapan. Kaya ang ginawa na lang ni Shana ay umastang estatwa. Sa lahat ng mannequin challenge ay yun siguro ang pinakagusto niya. Yung walang galawan habang nakapaikot sa kanya ang mga braso ng lalaking mahal pa rin niya. Nakagat niya ang labi. Inamin na niya ang nakakatakot na katotohanan. Mahal pa rin niya si Vic. Nakakatakot dahil ibig lang sabihin, bukas na naman ang puso niya para masaktan. Kung alam lang ni Shana na sa pagpayag niyang mabuksan ang kamalayan sa nangyari kina Sinay at Vic, ay madadamay pala ang puso niya, ay tatanggi siya. Nagsalita si Vic. Something strange happened. May hindi ko pa nga paniwalaan na nangyari yon. But strange as it was also enlightening. Parang naiintindihan ko na ngayon ang ilang kwentong naririnig ko sa mga kamag-anak namin tuwing may family gathering. Some of the older folks keep saying, magaya ka kay Lolo Vic. Hindi ko rin alam noon kung ano ba ang controversy tungkol sa portrait ng sabi-sabi. Pinapasabit ni Lolo nang may sakit na siya at parang naramdaman na malapit na siyang mamatay. Ipinilit din daw niya na iyong portrait na yon ang ipalit doon sa painting ng great-great-grandmother namin. Maybe he considered Sinay as the love of his life. Ang sakit na nangyari sa kanila. They obviously love each other very much but they had to let each other go. Kagaya na lang nangyari sa atin, sa loob-loob ni Shana. Kagaya lang nang nangyari sa atin. Napatulala si Shana. Nung una inakala niyang nasabi niya lang sa isip, pero na-realize din agad niya na si Vic pala yung nagsalita. Humigpit pa agad ang pagkakayakap nito sa kanya. Noon pumihit paharap si Shana saka tumingala para titigan ang lalaki. His expression was warm and tender. Ganun ang itsura ni Vic dati kapag magkasama sila. Iyong kitang-kita na mahal siya ng lalaki. Nag-uumapaw lang siguro siya sa insecurities na natatangguan pa lalo ng obvious na pag-ayaw sa kanya ng mga mama nito. Kaya hindi niya napansin iyon. Ngayon ay mas malinaw na sa kanyang lahat dahil sa nakita ni Shana na karanasan ni Sinay at Vic. Nakapareho ng itinatakbo ng kwento nila ni Vic ngayon. Naniniwala na siya na kaya siya mahalin ng lalaki ng totoo katulad ni Vic. Umangat ang isang kamay ng kaharap saka sinapo ang pisngi niya. Iniwan ni Sinay ang lolo ko para sa ibang lalaki. How come he still loved her so much? Nahigit ni Shana ang hininga. Naitanong ba iyon ni Vic dahil ito man ay ganun ang nararamdaman na mahal pa rin siya ng lalaki sa kabila ng sinabi niya noon na may iba na siya. Hindi siya ipinaglaban ni Vic pero alam na mahal rin siya ni Sinay. Sabi naman niya, napatitig sa mga mata niya si Vic. May nabasa siyang pagtatagong tanong doon. Kagaya niya, iniisip din yata ng lalaki kung sariling damdamin ba niya ang kanyang tinutukoy. Maybe it was easier for him to think that Sinay left him para mas madali lang siyang makalimot. Ganun ba ang nangyari sa'yo? Nanghas ng tanong si Shana. You said you love somebody else. Dapat madali ko nang masabi sa sarili ko na good riddance lalo na at inamin mo na hindi pala akong mahal mo. But somehow, that didn't happen as easily as I thought. Yung lalaking ipinalit mo sa akin, where is he now? Hindi makasagot si Shana. Aaminin ba niya ang totoo o? Ewan, biglang may nasabi si Vic. Parang may ideyang kumislap. Oh, ulit nito pagkatapos ng sandaling pag-iisip. There was no other guy, tama ba ako? Tanong nito, kagaya ng walang ibang lalaking minahal si Sinay. Hindi pa rin nagsalita si Shana.